Sir, good afternoon. Sadya po bang hindi pare-parehas na may tax ang SRI? Okay, hindi po talaga pare-pareho yun na may tax, especially kung ikukumpara mo ikaw na may malaking sahod doon sa mga ibang empleyado ng DepEd na mababa lamang yung sahod. Okay, ang basic rule natin dyan mga master, kapag aabot ng 90,000 yung total benefits mo in 1 year, magiging taxable na yung excess ng 90,000. Pero kung hindi po aabot ng 90,000 yung benefits mo sa taong ito, if ever including SRI, ay hindi talaga aabot ng 90,000. So yung SRI na makukuha mo ay wala talaga siyang tax. Buo talaga yung makukuha mo. Ngayon, kung ikaw naman ay yung benefits mo pagpasok ng SRI, lumampas siya ng 90,000. Supposedly hindi pa siya 90,000, siguro mga nasa 80,000 pa lamang. Pero yung pumasok yung SRI na 18,000, hindi naging 98. No? So yung excess ng 90, yung 8,000, yun lamang po yung magkakaroon ng tax. No? So mas mababa yung tax niya. Ngayon kung ikaw ay mataas ang sahod, di ho pa yung palagi nating sinasabi before, sana yung mataas ang sahod, sila yung may mataas na tax. Diba? So yun po ay totoo ngayon pagdating ng SRI. Yung mga may matataas na sahod, panigurado po umabot na ng 90,000 yung benefits nila. Lagpas na ng 90,000 yung benefits nila. Kaya pagpasok ng SRI, which is already excess na sila sa 90,000, automatic po na chargeable. Meron po siya talagang tax deduction dapat. Taxable na po yung SRI pagdating po sa ganyan. Ngayon ang tanong, kung taxable siya, bakit yung ibang division offices hindi po nagdideduct ng tax? Bakit yung iba nagdideduct? Bakit hindi pare-pareho? So ito po, yung rule natin dyan, taxable siya, subject to tax. Ngayon, as to how the offices collected the tax, pwedeng magkakaiba po pagdating doon. Yung iba, yung tax deduction, yung taxable tax na liability, ay ayaw nilang aabot ng susunod na taon. No? Kaya yung nangyayari dyan, para tali, para equal yung tax liability mo versus sa tax deduction mo, tax payment mo this year, buong kukunin yung taxes mo for this year. No, yung SRI na tax, buong kukunin mula sa SRI itself. So, pag ganun po yung nangyayari, malaki yung tax mo, maliit yung maging net mo. Yung iba, hindi nagdideduct ng tax. Pero tanungin mo sila kung ano ba yung treatment nila sa tax. Yung iba sinasabi o kaya ay plano nila na yung tax sa SRI na sumobra na sa 90,000 will be divided into 12 at ikukolekta nila deducted from the salary sa susunod na taon. Hindi, ganun po yung mangyayari. Sa ngayon, happy, no tax deduction. Malaki yung net sa SRI. Pagdating ng 2024, liliit yung net take home pay. Bakit? For example, walang salary increase, pero yung tax nila tumaas dahil may taxable sila na benefit na hindi mo na kinuna ng tax. So in short mga master, basta sobra ka na sa 90,000 benefits, automatic po talaga yan taxable. Doon na po nagkakaiba pagdating sa actual na pag-implement nila ng pagkolekta ng tax mo doon sa inyong benepisyo na sumobra sa 90,000. Yung iba, automatic deduction. Yung iba, paunti-unti. Yung iba, kinunan mo na partial tapos yung natira ay susunod na taon na lang. So, depende po. Kaya nga, mayroong hindi uniform na implementation sa bawat division offices. And that's normal. Kasi nga sa laki po nating agency, pinigay po yung kapangyarihan doon sa bawat opisina na mag-implement na kung ano man ang mas mabuti para sa kanila. Yung mas nakikita nilang mas madali. No? Kasi mas mahirap po mag-release ng cash kapag sintabo to sintabo yung pera mo. O kaya ay mayroong pang 10 pesos, tens or hundreds. Mas mahirap po mag-release ng ganung halaga compared doon sa buo na 18,000. No? So, parang nandoon na po yung diskarte sa bawat division offices on how they implement the tax. At yun ang naging sagot kung bakit hindi magkapareho yung tax deduction sa bawat division offices ng mga DepEd eligible personnel
na nakakatanggap sa SRI 2023.